Hallelujah. Okay. Mayroon ng 5. Wala pa sa kalahati. Ulitin natin, nakakita, hallelujah. Okay. Nilakasan lang yata. Okay, basahin natin. Ephesians chapter 2, verse 8. Yan. Kahit start tayo sa verse 8 hanggang pababa. 10. Yan, sige, paki-assist yung mga hindi pa kabisado ang Biblia. Yan, yung malaking numero, yun yung chapter. Maliliit, yan yung verse. Yan, okay? Sabi niya, sa aking hawak o sa aking babasahin, ang salita ng Diyos version. Yan, baka yung iba sa inyo, ibang version, magtaka kayo, iba yung binabasa ko. Yan din po yun. Kakaiba lang yung pagkasalin. Pero Tagalog pa rin. Sabi niya, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Okay, verse 9. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang may pagmalaki ang sinuman. Verse 10. Nalikha tayo ng Diyos at sa pakipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa may itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Okay? God bless you. Pwede tayo makaupo. Kanina, pinag-usapan namin ang isang mahalagang bagay sa buhay ng isang Kristiyano o isang tao na dapat ay wag nating kaligtaan at ito ay ang pananampalataya. Yan. Bilang isang Kristiyano, dapat matuto o hindi lamang matuto, kundi it should be. Dapat lumakad tayo sa pananampalataya. Kaya sabi ng Bible, ang matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. The just shall live by faith. Yeah. Kaya, napakahalaga yung bagay na yan. At ngayon, ay pag-uusapan din natin ang isang mahalagang bagay na wag nating dapat maisantabi. Ito ay importante din. At importante sa lahat, ito yung tinatawag na biyaya. Or Grace. Yan. Sikat si Grace. Sana ba si Grace? Hi. Lalabas. Hindi, malaki lang yung nasa harap. Ay, hindi makita. Peace tayo AG peace Malaki yung nasa harap Okay. Malaga yung biyaya. At ito, minsan na-overlook, madalas na hindi pinapansin o kaya naman na-abuse ng isang Kristiyano. At ito lamang yung wala yung sa dulo ng dila ko nasa nyo ba yun? Minsan may gusto kayong sasabihin. Diba? Tapos biglang anyway, commercial lang. Pero ito yung bagay na nasa atin, hindi lang bilang isang tao, kundi higit sa lahat bilang isang Kristiyano. Na hindi natin dapat isinasantabi o inaabuso at ito naman ay dapat nating panghawakan. Yan. At may dalawang klase ng biyaya o grace na tinatawag. Ito yung tinatawag na unmerited favor. Ito yung pabor na hindi tayo karapat-dapat pero tinanggap natin. O ito yung tinatawag na unconditional. Yan. Basta gusto kita. I don't care kung sino ka, saan ka nagmula, anong itsura mo, anong kulay mo, anong klase ng buhok mo, anong klase ng ilong mo, I don't care. Basta gusto kita. That's
unmerited favor. Ay ako minsan, hindi ako karapat-dapat, ganito ako, ganyan. Yeah? Pero pag sinabing grace, unmerited favor, ito yung walang condition. Basta gusto kita. Basta mahal kita. Nothing else. So, yan yung isang klase. Kaya nga, sabi niya rito sa ating binasa, dahil sa biyaya, by the grace of God, naligtas kayo. You will be saved. Kaya tandaan yan, we are saved by grace. Not by church, by doctrine, by religion, by tradition. No. By Pope, by Pop, by Mary, diba? Kung sino-sino pa. It's only by grace. Pero, may pero yan, siyempre. Pero alam nyo, ang biyaya, tinatanggap lang yan ng mga Kristiyano o ng mga tao. Ang tao na ano? Sabi niya, naligtas kayo dahil sa biyaya ng Diyos, biyaya ng Diyos hindi biyaya ng kung sino man, hindi biyaya ni, huwag na nga. Basta, naligtas tayo sa biyaya ng Diyos. Wala nang iba. Kaya sabi niya, naligtas kayo, yan. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo. Kailan? Sabi niya dito, nang sumampalataya kayo kay Kristo. So, meaning, yung grace na to, hindi ito nagmamanifest, hindi ito matatanggap, hindi ito mararanasan ng sinuman. Ang biyaya na ito, na unmerited favor, kung hindi dahil kay Kristo. Kaya gusto ko yung version na to, kasi yung isa, by faith lang eh. Pero sabi niya, by faith in Christ, Jesus. O, in Christ. Sabi niya, naligtas kayo, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo. O, see? Kailan? Nang sumampalataya kayo kay Kristo. So, ibig sabihin, lahat ng tao pwedeng makaranas ng biyaya. Pero hindi, pwedeng tumanggap. Pero hindi lahat nakakaranas. Kasi, may susi dyan. May key para mag-manifest, para maranasan mo, para mapunta sa'yo, yung biyaya na ito ay dahil kay, dahil kay Jesus. Pero hindi basta Jesus lang. Hindi si Jesus taga. O yung Jesus na kapitbahay mo. Kundi si Jesus, sino? Jesus Christ. Ayan. Pero hindi dahil kay, hindi lang dahil kilala mo si Jesus Christ. Kailangan, sabi niya, anong gawin? Nung kayo ay, sumampalataya. So, malinaw yun. Dapat, yung biyaya pala na ito ng Diyos, maranasan natin, matatanggap natin, magmamanifest, etc. sa buhay natin. Kapag, sabi niya, nang sumampalataya kayo. So una, kailangan tayong sumampalataya. Kanino? Kay Kristo. O kay Jesus. Jesus Christ. Malinaw? So, lahat ng tao, pwedeng tumanggap ng biyaya, makaranas ng biyaya. Pero hindi ganun lang. Kailangan sumampalataya ka. Kanino? Kay Jesus Christ. Sumampalatayang ano? Siyempre, yan ang sunod na tanong. Diba? Kasi lahat naman nananampalataya. Muslim naniniwala din kay Jesus. Isa Almasi. Diba? Buddhist naniniwala din naman. Is a good teacher. Diba? So, anong pananampalataya ang sinasabi niya rito? Diba? Yung iba, naniniwala din naman. Mga malalaking simbahan na, naniniwala din naman. Diba? Pero ano bang pananampalataya ang dapat na meron tayo kay Kristo? Yan sinasabi niya rito.
Kaya sabi niya, naligtas kayo. Kung sa Tagalog, past tense na yan, di ba? Tama ba? Nangyari na. Nangyari na. Sabi, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Anong sampalataya? Diba? Ano bang sampalataya? Ano bang pananampalataya? Yan pala. Ano bang pananampalataya? Dapat meron tayo kay Kristo. Para maranasan natin yung biyaya niya. Okay? Yung tanggapin natin yung biyaya niya. Siyempre, ano pa ba? Pag sabing salvation o kaligtasan, mayroong ligtas. Kailangan kang maligtas. So, anong meron? Kapahamakan. Di ba? Kaparusahan. Di ba? Kaya sabi, kailangan kang maligtas. Itong gawin mo. Ibig sabihin, meron kang kapahamakan na haharapin. Di ba? Either papatayin ka, paparusahan ka, etc. Basta mayroong dilubyo na mangyayari. So, kailangan maligtas ka. Yeah. So, dahil doon, ang pagsampalataya natin o ang pananampalataya natin dapat kay Kristo ay yung paraan na tayo ay maligtas. Yung ibig sabihin niya. Yung pala yung sinutukoy niya doon. Kaya sabi niya, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. So yung pananampalataya na dapat ituon mo o dapat meron ka kay Kristo ay ito yung pananampalataya na nagligtas at magliligtas sa'yo. Diba? Kasi tanong nga natin, anong pananampalataya meron tayo dapat kay Kristo? Kasi lahat naman naniniwala. Diba? Is a good prophet, a good teacher, etc., etc. Is just a man, higher than kung ano-ano. Diba? Yun ang paniniwala nila. Is a good teacher. Eloquent teacher. Pero, ang sampalataya na binabanggit pala niya rito, ang pananampalataya na meron tayo kay Jesus Christ, dapat pala, ito yung pananampalataya na magliligtas. Kaya sabi niya, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. So, kung naniniwala ka na si Kristo ay tao lang, naniniwala ka si Jesus ay isang propeta lang, o naniniwala ka siya ay isang magaling lang na tagapagturo. Diba? So, ano pa mang klaseng paniniwala, ang tanong, kaya ka ba nang iligtas nito sa kapahamakan na hinaharap mo o hinaharap natin? Kaya? Palagay nyo. Di ba? Ano ba yung kapahamakan? Ito yung kabayaran ng kasalanan. So, yun yung tiyak na kapahamakan na harapin natin. Dahil lahat naman tayo nagkasala. Di ba? Bible yan. Sabi niya, Romans 3:10? 3:10, yeah? So, walang matuwid. Wala, kahit isa. Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Alam niyo ba yung standard ng Diyos? Kung kukuha sana kayo ng exam. May tawag na exam dun nakalimutan ko lang You either perfect or zero. Sino? Meron ba? Pwede niyo ako matulungan? O i-research na niyo sa Google. May exam na ganun. Makakala nyo, wala. Dalawa lang pwede mong maging score. Walang 91, 99.99, wala. Either perfect or zero. Yan yung standard ng Diyos na exam. Kung kukuha sana tayo ng exam. Kaya niyong ganon? Ha? Mag-exam tayo kahit 1 to 10 na lang. Sabihin natin. Kaya nyo ba yun? Yun yung kabayaran
Niya. Kaya ganun ang standard ng Diyos. Kaya alam niyo, yung salvation natin, hindi yan cheap. Hala nyo, pukit libre. Di ba? Parang minamani-mani lang natin, binabaliwala, o parang hindi natin binibigyan ng pansin. Kasi ganun katindi ang standard ng Diyos. Pag nag-exam ka, kahit mali ka ng isa, walang silbi. Mali na lahat. Sabi ng Bible yan, in James. Sabi niya, kahit nasunod mo na lahat ng utos, magkamali ka ng isa, mali pa rin. Huwag kang magmalaki. Okay, 99.99 ako, ikaw 89 lang, I don't care. Di ba? Kaya nga sabi niya sa binasa natin, walang tayong pagmamalaki. So, kung aabutin natin yung standard ng Diyos. Kaya nga sabi sa Romans 3:10, tama? Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala. Ha? Yan, hindi lahat. Lahat nagkasala. Kaya walang taong nabuhay na hindi nagkasala. Sa Ecclesiastes, sabi niya, walang taong gumawa ng mabuti na hindi nagkasala. Saan ka pa niyan? Ha? Ikaw na yung napakabuti. Di ba? Tingin mo, I'm righteous. Hindi ko kailangan si Jesus. Yung pagsabi mo pa lang, nagkasala ka na. Di ba? Basic to, pero gusto ko lang balikan ninyo, ma-picture ninyo na yung salvation natin hindi cheap. Di ba? Kaya dapat pinapahalagahan. Pag pinapahalagahan mo yan, ano yun? Pag mahal mo yan, ano yun? Laban mo. Di ba? Sino dito nakipaglaban dahil mahal niya? Si EJ? Sensya ka na, EJ, malaki ka eh, kaya ikaw nakikita. Nakipaglaban, di ba? Nakipagbuno. Umiyak. Ay, mga dramang kawali. Di ba? Sabi niya, ba't umiinom ka na ngayon? Hindi ka umiinom, ha? Wala eh. Di ba? Bakit? Kasi mahalaga sa'yo. Sino yung taong nagdulot sa inyo ng pinakamasakit sa inyong damdamin? Sino yon? Sino? Kahit wag na kayo magbigay ng pangalan. Hindi ko tinatanong. Yeah? Di ba yung taong mahal mo? Yung taong mahalaga sa'yo? Pero kung hindi naman mahalaga sa'yo, I don't care. Anong sinasabi mo yan? Wala akong pakialam. Di ba? Pero kung mahal mo yung tao, every word, every promise. Di ba? Kasi mahalaga sa'yo. Gusto ko lang makita, ganun ang salvation. Dapat nasasaktan tayo. Kasi mahal natin si Jesus. Di ba? Kaya kung hindi ka na nasasaktan, baka hindi mo talaga totoong mahal. I believe, madali kayong makakilate, di ba? Kasi nasa stage pa kayong ganyan. Kaya umalis na si Kuya John. Hindi nakaka-relate. Mag-isang elder eh. Nagpaalam na. Anong pinag-uusapan ng mga to? Hindi. Kumain yata. Gutom. Okay. Ba't ba napunta tayo doon? Yun pala. Dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Yan. So, yung sampalataya natin o yung pananampalataya natin kay Kristo, ito yung pananampalataya na magliligtas sa atin. Para maranasan natin yung
grace niya, yung biyaya niya sa atin. Maranasan, ma-experience, makita. Yan. Kasi pinag-uusapan pa lang natin dito isang part ng grace. Ito yung ang merited favor. Ito yung unconditional love. Ito yung tinatanggap tayo kung sino tayo. Hindi kailangan, pag pumasok ka sa simbahan, kailangan ganito ka muna bago ka pumasok sa simbahan. Nakarinig na ba kayo ng ganon? Yan, Bible study tayo. Mga masunog pa ako dyan. May niimbita na ba kayong ganon? Punta tayo sa simbahan. Ako, baka masunog pa ako dyan. Masusunog ka pag hindi ka pumunta ng simbahan. Kailangan mo ang Diyos para hindi ka masunog. Naligtas kayo ng sumampalataya kayo. So, yung pananampalataya na dapat meron tayo kay Kristo, ito yung pananampalataya na magliligtas sa atin. Kasi nakaumang sa atin ang kapahamakan. Dahil sabi nga, di ba sa Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat naman tayo nagkasala, aminado tayo dyan. Di ba? At walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi pa ng Bible, walang taong gumawa ng mabuti na hindi nagkasala. So, saan ka lulugar? Maliban na lumapit ka kay Jesus. So, itong sampalataya, itong pananampalataya na ito na sinasabi niya na dapat meron tayo kay Kristo, ay ito yung pananampalataya na magliligtas sa atin. At ano to? Ito yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang dahil magaling siya na teacher, hindi lang isa siya sa mga propeta, hindi lang kung ano pa man, kundi yung ginawa niya mismo. Ano yun? Nung iligtas tayo. Kailangan siyang mamatay sa krus para hindi tayo mapahamak. Kaya nga, kaligtasan. Ibig sabihin, may kapahamakan. Diba? Are you there? O nakatingin na lang kayo sa akin dahil mainit? Yeah. Maganda nga yan para gising yung diwa. Di ba? Baka pag malamig na tayo, hala ko, bliss na bliss. Yeah. Yung tango ng tango, yung pala. Kaya sabi niya, sumampalataya kay Kristo kaloob ng Diyos at hindi galing sa inyo. So, ang kaligtasan, kahit anong gawin natin, magtimba-timbalong man tayo dyan, tayo na ang pinaka-relihiyosong tao, pinakamabait na tao, hindi sapat para tayo ay maligtas. Actually, sabi ng Bible sa Isaiah, lahat ng good works natin is just a rag. Ano ba yun? Yung pahiran ng basahan sa paningin ng Diyos. See? Kaya ikaw na yung pinakamabait na tao, hindi yan basihan para maligtas ka sa kapahamakan. Dahil sa paningin ng Diyos, para lang isang basahan. Siguro, nagtatanong na kayo. Di yung mga magagandang ginagawa ko pala, parang basahan sa paningin ng Diyos. Diba? So, cool lang. Sasagutin natin yan mamaya. Sabi niya, ito ay kaloob ng Diyos at hindi galing sa inyo. So, ulitin natin, kahit anong gawin mo, kahit pasimba ka ng araw-araw, linggo-linggo, hindi yun enough para tayo ay maligtas. Ito ay kaloob ng Diyos. So, ibig sabihin, pag tinitignan tayo ng Diyos, hindi yung ginagawa natin, yung ginawa ni Kristo. Kaya dapat yun yung sampalatayanan natin. Yung pananampalataya natin kay Kristo, hindi lang siya kung ano siya, kundi kung ano yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Paano sa ganon, yung grace na sinasabi niya rito, yung biyaya na sinasabi niya rito, maranasan natin. At ano yung biyaya na ito? Ito yung unconditional love of God. Actually, sa akin, hanggat maaari, ayaw kong gamitin yung unconditional na salita. Pero, para lang mas maintindihan natin, mas malinaw sa atin. Diba? Bilang kasama sa evangelism natin to eh. Diba? Okay. So, yung pag-ibig ng Diyos na tumatanggap sa atin kung sino tayo ay magkakaroon ng bisa. Yan. Lahat ng tao mahal ng Diyos.
Pero hindi lahat ng tao ay tumatanggap ng biyaya ng Diyos. Ano yung biyaya na ito? Pagliligtas ng Diyos. Kasi hindi sila sumasampalataya kay Kristo. Sumasampalataya man sila is not enough. Dapat yung sampalataya na mayroon tayo kay Kristo, ulitin ko na naman, pananampalataya na magliligtas sa atin. Pananampalataya, kahit pa napakataas ang tingin mo sa Kanya, ano pa ba? Wala nang gagaling sa Kanya na propeta o teacher, mga ganon. Diba? Lahat na, pero it's not enough to save you from damnation o mula sa kapahamakan. Yung ginawa niya, dapat sampalatayanan natin yan. Yung ginawa niya, siya ay namatay para sa atin, is enough. Kaya sabi niya, ako ang daan. Hindi ako si Jesus Christ. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay na walang hanggan. Kung babasahin niyo yung talata, kung grammatically, ano bang tawag niya, technical kayo, whatever, tawag dyan sa inyo, bahala kayo naman nag-aaral. Dapat yon walang end, di ba? Quit, tama? I am, sabi niya, the way, quit, the truth, the way, ganun. Di ba? Yon talaga ang tamang kuan kung titignan, di ba? Kung masyado kayong technical. Pero may dahilan kasi yon kaya ganun. Kaya iniba. Kaya ganun yung gamit, ganun yung presentasyon. Napansin niyo ba yon? Di ba? Nagbabasa kayo, sabi, I am the way. Inulit na naman niya. The truth, the life. Di ba? Dapat I am the way, the truth, and the life. Mga ganun. Di ba? Parang ganun. Yun yung tamang grammatic o ano pa bang tawag na tinatawag yan. Pero inulit-ulit niya, I am the way, the truth, in the life. Meaning, may kakaiba. Di ba? Bakit ganun? Kaya minsan, masyado na technical, yun yung, di ba? Nandadaya sa atin. Di ba? Na para bang natatama ka pero lalo ka palang namamali. Yung para bang tingin mo tama ka, yung pala lalo kang namamali. Di ba? Kaya minsan mga legalist na tao, alam na tama sila, di ba? Yung pala lalong napapahamak o nagagawa sa mali. Kung titingnan nyo, sabi ko kung nag-aaral kayo ng word, kayo lalo na kayong mga nag-aaral, di ba? Yung word na the, di ba? Di ba? Napakahalaga yung word niya. That's absolute word. Sakto yan. Kung titingnan nyo, i-research niyo. Di ba? Parang kung sana, walang labis, walang kulang. Sakto talaga. Fit na fit siya. Kaya sabi niya, I am the way. Ibig sabihin, wala nang ibang daan, siya lang. The truth and the life. Intindihan niyo ba? O masyadong technical? Ganun yun. Yun ang dahilan. Bakit ganun ang presentasyon? Na yung sinasabi, kaya sabi natin dito na yung sampalataya natin kay Kristo, yung sampalataya, yung pananampalataya na magliligtas sa atin sa kapahamakan para maranasan natin yung biyaya. Hindi yung sabi ko nga kanina na naniniwala ka lang na si Jesus ay magaling. Walang katumbas na preacher o teacher si Jesus. Yes, andun na tayo. No problem. Di ba? Hindi tayo magdidebate dyan. Wala tayong question dyan. Pero it's not enough. Yun sinasabi natin. Para maligtas ka. Kailangan kilalanin mo, tanggapin mo yung kanyang ginawa. That's the only way para tayo ay maligtas. Okay? That's redemption o kaligtasan na mayroon tayo. Yan ang unmerited favor, grace. Ang kaloob ng Diyos, sabi niya. Kaya sabi niya, kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Kaya sabi ko, kahit magtimba-timbalong ka, hindi yung enough para maligtas ka. Kahit ikaw ng pinakamabait na tao sa mundo. Sino yung kinilala na may kabaitan? Yung madre?
Yeah, di ba? O, hindi ko naman sinasabing nasa impyerno siya. Wala akong sinasabing gano'n. Pero hinangaan siya ng mundo, di ba? Dahil sa kanyang pagiging benevolence, yung pagiging mapagkawang gawa. Pero ulitin ko, is not enough. Kailangan mo yung tamang paniniwala kay Kristo. Ano yun? Yung kanyang ginawa sa krus. Kasi yun lang ang tanging paraan para mabayaran yung ating mga kasalanan. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kung walang mamatay para sa'yo, magbayad para sa'yo, ikaw ang mamamatay. Kaya may tinatawag na second death sa Bible. May first death, may second death. Pangalawa at unang, baliktad. Una at pangalawang kamatayan. Yan. So, malagay ang bagay na yan na dapat maintindihan natin. Okay? Kaya pa ulit tayo dito, pero gusto ko lang na maitanim sa puso at isip ninyo. Lalo na, siyempre, mga bata pa kayo. Marami pa kayong may encounter na mas magagaling o mas magaling sa akin na magturo. Ay baka makalimutan nyo agad yung sayang naman yung laway ko. Ha? Hindi nyo pa naman ako binigyan ng pamalit. Joke lang. Tubig. Hindi. Napakahalaga yung bagay na yan. Okay? Bata pa kayo. Marami pa kayong may encounter. Mga kaibigan ninyo, magiging katrabaho ninyo, magiging kasama nyo sa opisina, subordinate or subordinate ninyo. Kung sino-sino. Di ba? Ay baka mamaya, doktrinahan kayo ng kung ano-ano, makalimutan nyo. Ang galing naman nito. Pero, hindi yan sa pagalingan. Patutuhanan yan. Ba? Salamat, Belen. Napakabait mo. Kunin ka na ni... Pahabain pa ni Lord ang buhay mo. Hindi, kayo talaga. Dumami pang lahi mo. Hindi ba ganoon? Iba kasi, mabait ka, kunin ka na ni Lord eh. Ba't napunta ba tayo doon? Salamat, Belen. Ayan, gracia. Ito ay kaloob ng Diyos at hindi galing sa inyo. Ayan. Okay, next verse tayo. Sabi niya, hindi ito nakasalalay sa mabubuti niyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Ito, very kasi. Kaya nga yung iba, mayayabang. Diba? Naka-encounter na ba kayo doon? Mga reliyosong tao? Diba? Na parang, hindi, ganito kami, pagmamalaki yung simbahan, yung dami nila, diba? Yung galing ng ng tagapagturo nila, diba? Yung mga membro nila, mayayaman kami, diba? Sa amin, may artista, may politiko, politika, etc., etc. Diba? Yun yung standard ng basihan nila ng pagiging reliyoso o tamang reliyon. Yung iba naman, sabi nila, kami yung totoong reliyon kasi kami yung nauna dito. Paunahan pala. Anong pila? Di ba? Mga ganun. O kung ano-ano pa. Maalala ninyo. O may na-encounter na kayo. Yung sabi niya, hindi yun ganun. Sabi niya, hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang may pagmalaki ang sinuman. Kaya tayo, hindi natin pagmamalaki yung simbahan natin. Maging aircon na to, maging maganda na, hindi natin ipagmamalaki. Pagmamalaki natin ay si Kristo. Jesus. Yung biyaya ng Panginoon. Dapat yun ang pinagmamalaki na. Punta kami sa simbahan namin, maganda. Kaya kung nagbabanggit tayo o nagbo-boast man tayo, nagmamalaki tayo, dapat punta ka sa simbahan namin, makikilala mo si Kristo. Yeah? Babaguhin ka ni Jesus. Diba? Dapat ganun. Diba? Pumunta ka doon, babaguhin ka ni Jesus.
Nagmumula ka? Oh. Yeah? Babaguhin ka ni Jesus. Ganun. Ba, hindi yung panakasimbahan namin. Ganito na simbahan namin. Nakaabito yung namin. Necktie. Yung ganito pa. Yung parang waiter. Ang tawag na? Bowtie. Yeah. Ay, mga ganon. Nakakutay. Yeah. Lahat ng tie. Hindi ganun. Yeah. Dapat, ang pinagmamalaki natin, si Kristo. Diba? Kaya sabi niya, hindi, para wala kayong maipagmalaki. Ibig sabihin, wala tayong dapat ipagmalaki maliban kay Kristo. Yung ginawa niya sa krus para sa ating kaligtasan. Kasi hindi yan nakikita sa ganda, sa yaman, o sa pangit, di ba? O sa sikat, o hindi sikat, hindi yan doon nakukuha. Kaya sabi niya, hindi ito mula sa inyo. Ibig sabihin, hindi natin ito effort. Salamat sa mga effort natin. Pagandahin natin yung simbahan, di ba? Mga instrumento, pagandahin natin yung boses ng mga song leader, etc. Lahat gawin natin. Pero, kung pwede natin may pagmalaki yung biyaya ni Kristo. Kaya sabi ni Pablo, by the grace of God, I am what I am. Hindi niya sinabi, na ako ang sumulat ng 1/3 ng libro ng New Testament. Ako lang naman yung ipahid mo sa akin yung panyo mo. Pahid mo doon sa may sakit, gagaling. O kaya magbinta tayo ng panyo, ipahid nyo sa akin, binta natin yung panyo nyo. O yan, ganun-ganun natin. Diba? Tapos tatakan natin, ICF. Okay, bato natin. Diba? Bitaw nyo sa akin, tapos punas ko sa sipon nyo. Sipon ko, tapos pahid nyo sa mga ulo nyo pag gumaling. Ay, may sakit. Ganun ba yun? Pahid nyo lang. Ipahid. Ihagis nyo lahat ng panyo nyo sa akin. May kasamang pera. Balutin nyo ng pera yung panyo. Ay, baliktad. Baliktad pala. Baliktad. Yung panyo. Yan, yung pera. Hindi nagmula sa inyo, sabi niya, kundi gawa ito ng Diyos. Kaya kung may mag-iimbita sa inyo, punta tayo sa simbahan. Alam mo, simbahan namin, pag naging membro ka doon, ganito ka na ganyan. Iwasan mo na, huwag ka na makipagdebate. Sorry, Brad, o sorry, sister, o sorry, kaibigan. Huwag ka nang makipagdebate, huwag ka lang sumama kahit paanong i-alok sa'yo. Kasi ganun yung iba eh. Diba? Ay, crush mo. Naku po. Di bali, mabuburn again naman to. Ay, ikaw nang na-burn again. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Kaya ang Diyos matalino. In this way, equal tayo pagdating sa kaligtasan. Amen? Hindi para sa mayaman lang, para sa mahirap lang, para sa may pinag-aralan lang, walang pinag-aralan. O para sa mga taga-Amerika lang at hindi ang taga-Pilipinas. Hindi ganoon. Kaya equal. Bakit nangyari to? Kaya di ba alam natin, ang Israel pinili ng Diyos, chosen. Alam nyo ba yon? O hindi pa? Ngayon, alam nyo na. Diba? Na ang Israel ay pinili ng Diyos. Isang bansa na pinili ng Diyos. Kaya very special sila. Sa balat ng lupa. Nakatuon sa kanila ang mata ng lumikha. Imagine that. Lumikha ng langit at lupa. You're the apple, sabi sa Isaiah, of my eyes. Pero salamat kay Kristo. Amen? Salamat kay Kristo. Ngayon, hindi na lang sa bansang Israel, sa'yo na rin. You're the apple of my eyes. Ganun kung minsan di ba? Makita mo si Kuno. Nag-star yung paningin. Ay, salamat. Nakita ko na naman. Anong pinagpapasalamat? Wala. Ayun pala, may nakita. Alam ko, nagpapasalamat sa Lord.
Pero ganun ang Diyos. Ganun ang tingin niya ngayon sa iyo. Amen? Salamat kay Kristo. Hindi dahil kung ano man, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. Kaya galing sa Diyos. Ipagmalaki, sabi niya, hindi ito nakasalalay sa mabuti niyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Ayon, yung unang verse kanina. Sabi, kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti niyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Yeah. So, pagkatapos niyan, nung nilikha tayo ng Diyos, ang biyaya ng Diyos nandyan siya. Sana masundan ninyo. Help us, Holy Spirit. So, nandyan siya, para yan sa lahat. Walang sino-sino. Pero kailangan, bago mo makamtan yan, bago mo maranasan, kailangan manampalataya ka kay Jesus. Na ano yun? Na si Jesus ang namatay sa krus, nagbayad sa iyong mga kasalanan. That's enough. Diba? Sapat na yun. Wala nang dagdag. Kasi yung iba, minsan, medyo tinitwist nila. Katulad ng ginawa ng ahas kay Eva. Diba? Basahin nyo yung conversation nila. Tinitwist niya. Ano bang ginaganon? Pinipilipit yung salita ng Diyos. Kaya minsan, di natin napapansin. Kasi kunti lang naman. Diba? Pero hindi mo napansin, may, di ba, pangbabaluktot na pala, may mali na pala. Kasi yung maliit minsan di natin napapansin. Di ba? Pero yung maliit na yon, pag dumami yon, dilubyo. Maliit. Ano bang nangyari sa maliit pag naipon? Nagiging malaki. Kaya, ang ginagawa nila, hindi, meron na akong tagapagligtas gaganunin ka. Ikaw pala, sabi niya, halika na, punta ka sa amin. Hindi, meron ako naniniwala kay Jesus. Wala namang problema doon. Okay lang. Ayan ka. Pero, ayan, but, di ba? Sabihin nila sa'yo, lumayo ka na. Dapat walang bat-bat. Walang pero-pero. Kapag yung ginawa ni Jesus para sa iyo ang pag-uusapan natin. Amen? Huwag mong payagan. Kasi ganun ko minsan Hindi kailangan ganito. Ayan. Hindi yung sapat. Pag may mga nakikinig kayo ng ganyan, sabi nyo, pasensya na. Mahalaga sa akin ang kaligtasan ko. Mahal ko ang kaligtasan ko. Ipaglalabang ko to. Diba? Sabi natin kanina, tawa-tawa pa kayo. Pag mahal mo, paglalaban mo. Diba? Gagawin mo ang lahat para maiiwas siya sa kapahamakan. So, ganun din yung salvation natin. Sorry for that. Kahit crush kita. Yeah? Kahit gustong-gusto kita. Kahit gustong-gusto ko yung ngiti mo. Pero hindi mo ako madadali sa ganyan. Kapalit ng langit. Diba? At buhay na walang hanggan. Diba? Dapat ganun. Handa mo siyang ipaglaban kasi mahalaga, kasi mahal mo. Mahal mo yung namatay para sa'yo. Hindi siya. Diba? Mahal mo siya, pero sorry, mas mahal ko yung namatay para sa akin. Diba? Masakit. Pero wala akong magagawa. Mas masakit pag nawala. Diba? Kung talikuran ko yung pagmamahal ko sa namatay para sa akin. Mahal ka lang ngayon yan. Pag nakuha ang gusto niya, wala na. Diba? Kaya kayong mga babae, huwag kayong masyadong pabola. Minsan mga ganun diba? Cute-cute naman, ganyan. Hindi naman. Kunyari pa, pero gusto naman palang pakinggan. Kinikilig pala. Kunyari lang. Diba? Lalaki, ganun din.
Cute naman ang dimple mo. Sabihin niya, wala. Kahit walang kinakausap, nakangiti para lumalabas yung dimple. Ayan. Hindi niya alam, abnormality pala ng balat yun. Cute na cute tayo. O, tanong niyo sa derma, makakala niyo nagbibiro ako. Tanong niyo. Kaya yung mga dimple na ganyan, hindi yan normal, abnormality yan ng mga ugat. Oh, yan, muscle na ko yun. Akala ko, cute na cute tayo, di ba? Ba't ba napunta naman tayo doon? Yan. So, hindi pagmamalaki, di ba? Nilikha tayo ng Diyos at sa pakipag-asa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay. So, nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoong tagapagligtas, naniwala ka doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo na magliligtas sa'yo, ngayon, eto na tayo. Dapat yun, may kasunod. It's not enough. Unless mamatay ka na agad. Pag tinanggap mo ang Panginoon, natigok ka na, okay na. Diba? No problem. Okay? Pero bakit nung tinanggap mo ang Panginoon, hindi ka pa namatay? Ay, sorry. Hindi pa tayo namatay. Di ba? Ay, medyo Kasi kung gusto ng Diyos, mapunta ka lang ng langit. Di ba? Wag mo na kayong tumanggap sa Panginoon. Baka sabay-sabay naman tayo niya, sabihin, nagmassacre kami. May purpose. Ayan ang kasunod. Di ba? Kaya sabi natin kanina, ang mabubuting gawa ay sa paningin ng Diyos ay parang basahan lang. Yun ay ganun kung wala si Kristo sa buhay mo. That's the key. Para makredit yung good works mo, kailangan, unang muna, siyempre, yung kaligtasan ng kaluluwa mo. Okay? Nasundan niyo ba? Kaya sabi natin, kahit anong bait mo, kahit anong sipag mo, pag wala pa si Kristo sa'yo, ibig sabihin, hindi ka pa mali. Paano ka? Diba? Hindi ka nang pupunta ng langit. Di wala din. Kasi yun ang susi. Okay? Kaya sabi niya, nilikha tayo ng Diyos at sa nilikha tayo ng Diyos, nilikha. Diba? Pero, sabi niya, sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, nakipag-isa ka. Ayan yung naniwala ka, nanampalataya ka, sumunod ka. Di ba ganun yung isa? Makipag-isa kayo sa akin, di dapat susunod kayo sa akin, maniniwala kayo sa akin. Di ba? Ganun yun. Kaya sabi niya, sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, sabi niya, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Ayan. Kaya ngayon, bagong buhay ka na. Kaya sabi doon, those who in Christ, ano yan? 1 Corinthians 5. 2 Corinthians, ano yan sabi doon? Those who in Christ Jesus, ano? Isang bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao. Isang bago na. Nabalatan na. Tanggal na yung mga ano bang tawag doon? Impurities. Yeah? Sa buhay natin. At pinalitan ng bago. Kaya ang tingin ng Panginoon sa iyo ngayon, isang bagong nilalang. Diba? Kaya dahil bagong nilalang, hindi mo na mamalayan, unti-unti, makikita mo, magmamanifest din sa buhay mo. Sa pagkatao mo. Makikita mo ba, gumagwapo gumaganda. Kasi nagiging aware ka na rin. Diba? Punta ka sa simbahan, hindi ka nagsisimba, wala kang pakialam, diba? Hindi ka naliligo, hindi ka nagtututbrush. Pero nung, magtaas-taas ako doon ng kamay, hallelujah. Ma-slain yung katabi ko. Kala mo, pospos ng Espiritu Santo. Amoiting pala, hindi anointing. So, nagiging aware na tayo. Nagmamanifest yun sa katawan natin, pagkatao natin. Kaya tingnan nyo yung tao, yung Kristiyano, pag lumayo sa Panginoon, nagiging gusgusin uli. Pansinin ninyo. Bantayan nyo yung katabi nyo. Yan. Sabihin mo, huwag kang lalayo para hindi ka maging gusgusin uli. Pag lumayo ka, nawawala yung glory ng Panginoon. So yung aura mo nagbabago. Pansinin ninyo.
Yan, nababago yung aura. So, anong nangyari? Nagiging, Kaya sabi niya, nilikha tayo ng Diyos, nung nakipag-isa tayo kay Kristo, yan, naging isang bagong nilalang tayo. Binigyan tayo ng bagong buhay. Yan. Para, bakit ka naging maganda at gwapo? Para gumawa, sabi niya, ng mabuti. Hindi pang display. Hindi pang display sa kung saan-saan. Di ba mas kahanga-hanga yun? Makikita mo, ang ganda naman ng babae na to. Tapos nakikita mo, nag-hallelujah. Di ba? Naghuhugas ng pinggan. Di ba? Ay, gano'n, ang pangit-pangit. Tapos hindi pa, di ba? Mura ng mura. Pangit na nga eh. Pangit pa ng ugali. Pangit pa ng lumalabas sa bibig. Di ba? Pero pag nakita mo, ganda naman ng babae na to. Nakita mo, naghuhugas ng pinggan. Wow. Nakikita mo, kalyo yung kamay, pero malinis yung kuko. Bisa masipag. Di ba? Baka mamaya, magpakalyo naman kayo. Magkamay kami. Ba't? Ang gagaspang naman ng kamay naman. Nagagaspang ng kamay ng mga taga-ICR. Parang may, ba yung sakit na yun sa balat? Psoriasis. Ba't parang nagagaspang? Hindi naman ibig sabihin, no? Ibig sabihin, masisipag na kamay. Pero malinis. Hindi yung papunta dito, pero uling, puro amoy, di ba? Bakit nagugas ako eh? Kaya pala, mayroon tayong bagong buhay. Binago tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng lakas. At nung tinanggap natin ang Panginoon, buhay pa tayo hanggang ngayon. Amen? Because may purpose. Ano yun? Para gumawa tayo ng kabutihan. At ang kabutihan na ito ay, sabi niya, itinalaga na ng Diyos na gawin natin nung una pa man. Kaya tingnan nyo, kahit hindi Kristiyano, gumagawa din ng mabuti. Tama? Yeah. Meron pang mas mabait kaysa hindi Kristiyano. Diba? Kaya, yung paggawa ng mabuti, nasa kuha na natin yan. Kasi nilikha tayo sa wangis ng Diyos. Pero ulitin ko, hindi yun enough pagdating sa kaligtasan. Pero, talagang meron na tayo niyan. Kaya nga kahit ang Bible, sabi niya, yung ama na masama, marunong siya mag-isip ng mabuti para sa kanyang anak. Masamang ama yun pero marunong mag-isip. Marunong gumawa ng mabuti para sa kanyang anak. So gaano pa kaya ang inyong ama sa langit? Yan sabi niya. Kaya ang tao, pag gumawa ng mabuti, natural talaga yan. Ang hindi natural, yung gumagawa ng masama. Kaya kahit unbeliever o believer o ano pa man yan, Muslim, Buddhist, I don't care kung anong klase yan, talagang gumagawa ng mabuti yan. Hindi nakakapagtaka yun. Amen? Ang nakakapagtaka yung gumagawa yung masama yung isang tao, kahit sino pa siya o ano pa siya. Kasi hindi yun ang normal na pagkalikha sa atin. Ngayon, tayo naman, bilang isang Kristiyano, ngayon yung ginagawa natin kabutihan, dahil Kristiyano na tayo, tinanggap na natin ang Panginoong Hesus, ang maganda doon, nakikredit na yun sa langit, sa harapan ng Diyos. Amen? Yeah? Kinikredit ng ibang tao, at the same time, ang Diyos na rin. So ngayon, hindi na siya basahan. Mahalaga na siya sa paningin ng Diyos. Kasi dahil kay Kristo. Kaya, naligtas ka para gumawa ng mabuti. Gumanda ka, gumwapo ka para gumawa ng mabuti. Kaya yung mga gumagawa ng mabuti, lalong gumaganda. Lalong gumugwapo. Pero yung mga tamad, kahit ganong ganda, pumapangit. Diba? Nasa papunsya pa ako noon. Yung nagtatalok. Tatanim ng palay.
Ewan ko kung alam niyo yun. Diba? Laking probinsya kung ganyan. May nakita kami. Ako hindi naman talaga marunong magtalok. Wala lang. Tambay lang doon sa pelapel. May nakita ko, ganda naman ito. Tapos dumadayo pa sila. Nagtatanim. Ganda naman ito. Alam nyo, yung ganun na, yung pagtatalok na, lumalaban pala ng karirahan, mabilis siya magtalok, tapos maayos yung... Kaya lalo kaming napahama. Di ba? Parang, ang ganda-ganda, pero ang galing pa magtanim ng palay. Di ba? Mapapahanga ka na. Ang init, di ba? Yung ulan, andun sa bukid, sa putikan, pero napapanatili yung itsura niyang maganda. Kaya pag wala doon sa bukid, hindi mo akalain na marunong siya magtanim. At hindi lang basta marunong. Daig pa ako. Daig yung marami. Kaya yung mga lalaki, habulin nila. Hindi nila mabutan kasi hawak niya dito. Yung punla, alam niyo yun, yung maliliit na tubo. Yan. Tingnan na lang ninyo sa YouTube. Hanggang ganun na lang kayo wala sa kon Well, makikita mo ganyan, hawakan niya, tapos gano'n niya, ipitin pa niya. Sabi, ako nga, hindi ko ma-straight yung yung puwit ko kung saan-saan pumupunta. Kasi pag hindi tama yung direksyon ng puwit mo, wala. Pupunta doon. Sabi ko, lumaki na ako sa bukid, pero hindi ako natutong. Sinusubukan ko. Pero hindi talaga ako natuto. Kasi grabe. Dalawa pa yan. Kaya, ikaw, pag naubos, kukuha ka doon. Siya, ang bilis. Naalala ko lang, na kung minsan yung itsura natin, nai-enhance dahil sa ginagawa natin. Diba ba kayo doon? Diba? Dahil sa paggawa natin ng mabuti. Yung mga mabuting bagay na ginagawa natin. Kaya sinasabi natin to, kasi sabi ng Bible, huwag pakainin ang tamad. Yan lang naman Yan ang prinsipyo ng Bible. Kaya nilikha ka ng Diyos. Ba kaya yung mga magulang nyo, kayong mga kabataan, gusto nyo mawin yung magulang ninyo? Diba? Magliwanag kayo sa inyong bahay. Hindi kayo naghuhugas ngayon, maghuhugas kayo ngayon. Ganyan pa lang nagsisimba sa iman. Punta ka uli. Saan ang kapatid mo? Para dalawa na kayo maghuhugas. Kung tatamad-tamad ka, huwag ka nang pumunta doon. Yan ba tinuturo sa inyo? Pero kung ginagawa mo na yung mga dating hindi mo ginagawa, nagdadabog ka pag inuutosan ka ngayon. Salamat po, Nay. Opo. Good morning, Nay. Noon, dadaan ka lang na parang kidlat. Walang pakialam. Makita, ganyan pala. Sige, punta ka uli. Hindi, Lunes pa po. Lunes pa lang pala. Ganun ba? Akala ko linggo na uli. So, excited sila. Diba? So, sunod yan. Ano bang meron dyan? Isasama mo na sila. Makikita nila, Ito yung pagbabago. Kaya sabi niya, nilikha tayo isang bagong buhay upang gumawa ng mabuti. Yan ang bunga, yan ang resulta ng pagiging bagong nilalang. At yan, inuulit ko dahil sa biyaya ng Diyos. Ano yung una kanina? Unmerited favor. Pangalawa, enabling grace, enabling power. Ibig sabihin, ito yung kapangyarihan ng Diyos na magbibigay sa atin ng lakas para gawin yung gusto niya o yung ipinagagawa sa atin. Yan ang isang klase ng biyaya. Kaya nga sabi ni Pablo, by the grace of God, I am that I am. Kaya pag pinuri kayo, ang ganda mo naman, ang bait mo pa, ang sipag mo pa. Diba? Lahat na. Sabi niyo, by the grace of God, I am what I am. Ganun tayo. Diba? Okay, by the grace of God. Dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi ko to kaya. Hindi ko kayang magbago. Hindi ko kayang maging masipag dahil lakas akong tamad. But by the grace of God. Hindi ko kayang hindi magmura. Hindi ka na nagmumura. By the grace of God. Dahil sa biyaya lamang ng Diyos. Amen? At dahil din sa biyaya, kaya tayo naligtas.
At dahil din sa biyaya, kaya tayo nabubuhay. Dahil sa biyaya. At yung biyaya na yan, nagkaroon ng kapangyarihan dahil ng pagsampalataya natin kay Kristo Jesus. Tayong lahat sumandaling yung muko. Tayo manalangin muna sa Panginoon. Panginoon, narito, Diyos, ang iyong mga anak. I done my best para ibahagi ang iyong mga salita. Sabi mo, mga salita mo hindi babalik sa iyo ng walang kabuluhan. Now, I declare it, Lord, as they receive, tinanggap nila, napakinggan nila ang iyong mga salita. Ito magbubunga ng panampalataya sa kanila. At ito, Panginoon, ang magdadala sa kanila sa destiny na nais mong pagdalhan sa kanila. Magiging gabay nila habang sila'y nabubuhay. Habang, Panginoon, kami sama-sama na naglilingkod sa inyo. Salamat po, pangalan ni Jesus. Ayan. Ay, may kuwan ba tayo? O, kumunyon. Sige, tayo pa tayong lahat. Yan. May kumunyon pala tayo. Dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa.